Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Maayong hapon, Cebu. Bilang panimula, ating panoorin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa gaganapin na 40th ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu. Magandang araw po sa inyong lahat. Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and related meetings. As ASEAN chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chairs ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic intent in steering a future that is peaceful, prosperous, and people-centered. We underscore that the only way forward is for ASEAN to remain united, coalescing as a force for good in the region, with ASEAN centrality as our guiding principle. This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with the mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Para sa bayan, para sa ASEAN. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pamamahagi ng tulong sa taong bayan sa ilalim ng iba't ibang programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpapatuloy. Ngayong hapon, pangungunahan ng Pangulo ang Bawat Bayan Makikinabang program sa lungsod ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay. Dito, inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tulong pinansyal na aabot sa halos 50 million pesos sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mapapakinabangan ito ng 200 barangays sa Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay City. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr., ang matulungan ang taong bayan na unti-unting makaahon sa buhay. Pero sa likod nito, patuloy ang panawagan ng Pangulo ng tuloy-tuloy na pagsisikap at pagtutulungan upang mas maging maginhawa, magaan at maunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ilalim ito ng bagong Pilipinas.
bago po tayo mag-start sa inyong mga katanungan, gusto ko muna pong batiin ang ating Secretary, Secretary Dave Gomez na kasama po natin ngayon, hapon. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV. Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek. Ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, ma'am. Si VP Sara po ay nagpa-interview sa The Hague, sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ang pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds? Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lamang po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy. At mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. Reaksyon na lang ng Malacanang sa doon naman sa trade of tirades and allegations sa pagitan naman ni Executive Secretary Ralph Recto and Batangas Representative Leandro Lebiste. Hindi po ba pinagsasabihan ng palasyo si ES na huwag na lamang patulan ang issue? Kasi sabi kasi ni Representative Lebiste, and I quote, "At sa totoo lang, enjoy na enjoy ako dito, lalo na't pinapatulan ako ng Little President at iba't ibang mga kongresista. Tinawag nga akong kulang sa pansin, di ba? Baka mas madismaya pa ako kung hindi nila ako papansinin." Oh,
di ba, tanong niyo po, dapat bang patulan pa ni ES Ralph Recto? Eh di sana po ang mainstream media at ibang mga SOCMED dapat hindi na rin siya patulan. Dahil ang sabi niya ay kulang lamang daw siya sa pansin. But anyway, ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. So, kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto at basahin nyo na lamang po kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto. Thank you. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What is the update on the government's response efforts to those affected by the recent activity of Mayon volcano, especially since Albay has already placed several areas under state of calamity? Yes, opo. Unang-una po, inutusan na po ng Pangulo ang lahat ng mga concerned agencies at sa ngayon nga po ay nagbigay ng pinaka-update na report ang DSWD. Nakapagbigay na po ng 93,373 food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes, and 7,634 non-food items. At nandun din po ang continuous debris clearing operations kasama po ang of course ang Office of the Civil Defense, DPWH, BFP, PNP, LGUs and other concerned agencies. Nandiyan din po ang maintaining strict enforcement of 6-kilometer danger zone and evacuation protocols and to ensure proper management and operations of evacuation centers and to sustain of course the provision of essential services kagaya po ng pagkain at iba pang mga pangangailangan and provide health services to affected persons. And of course, kasama rin po dito to provide veterinary care for evacuated animals and to conduct post-disaster assessments. So yun po, patuloy pa po hanggang sa ngayon ang pagmamonitor dito po sa nagaganap sa Mayon volcano, sa Albay. Sunod na tanong mula kay Carl Magada, Daily Tribune. Yusek, may we have an update on status of DOLE Secretary Laguesma? Meron po kasi mga balita na sinasabi nila na meron ng sakit and baka possibly mapalitan na siya. Pagka po meron na po akong update, ay ipapahayag ko po sa inyo agad-agad. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Cebu Media at sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. At bago tayo magtapos, Philippine National Police patuloy na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Ayon ito sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research mula March 19 to 25 ngayong taon. Lumalabas sa survey na 63% ng mga respondents ang patuloy na nagtitiwala sa PNP, habang 61% naman ang nananatiling kontento sa pagganap nito sa tungkulin sa first quarter ng 2026. Ayon pa sa ulat ng Okta, naitala ang pinakamataas na trust rating ng PNP sa Mindanao, kung saan umabot sa 74% ang patuloy na nagtitiwala. Sinundan naman ito ng Visayas na may 66% trust rating at Balance Luzon sa 59%. Pagdating naman sa performance rating, nakakuha ang PNP ng 69% sa Mindanao, 63% sa Visayas at 59% 18 pataas. Sa kabila ng nananatiling mataas na tiwala ng taumbayan sa ating mga kapulisan, patuloy na gagampanan ng ahensya ang sinumpaan nitong tungkulin na protektahan at paglingkuran ang sambayanang Pilipino. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay handang mag-alay ng talino at kasanayan para sa ikauunlad ng bayan. Og dinhi, natapos ang atong press briefing.
Maayong adlaw, alang sa bagong Pilipinas.